Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga, lalo na po sa issue ni Anjo Iliana. Pero bago po ang lahat, i-anunsyo ko lang itong dapat nating abangan dito po sa Itbulaga by Saturday dahil present po ang sex bomb dancer dito yan sa TV5 or Itbulaga Studio. So, di ba kanina mga Kadabarkads, sa pag-usapan natin yung statement ni Boss Joey De Leon na ang sabi niya, hindi lahat ng tinutulungan marunong tumingin sa kabutihan mo. Ang kabutihan mo, mabilis makalimutan, ang pagkakamali mo, tatatak habang buhay, nasa pool dito si Mr. Anjo Iliana. Tapos, yung sabi naman po ni Mayor Vico Soto mga Kadabarkads, ito din ay pinag-uusapan sa mundo ng social media. So, ulitin ko lang ha, sabi po ni Mayor Vico Soto, kung may sekreto kang alam tungkol sa isang tao na alam mong ikakasira niya, better keep it than broadcast it. Never mong ikakaunlad ang pagkakalat ng pagkakamaling nagawa ng iba. Their mistakes will never be your success. Very well said. Tama itong sinabi talaga ni Mayor Vico Soto and syempre ni Boss Joey De Leon. Ngayon, si Vic Soto naman po ang nagbigay ng pahayag kaugnay mga Kadabarkads sa usapin na nangyayari ngayon. Sabi po sa isang post ng isang page, nagbigay ng makabuluhan at timely na paalala si Vic Soto sa gitna ng may init na issue sa pagitan ni Sen. Tito Soto at Anjo Iliana. Sa kanyang mensahe, pinayuhan ni Vic ang publiko na tila pati na rin ang mga kasangkot na matutong manahimik kung ang salita ay makakasira sa kapwa. Ayon po kay Vic Soto, ang pagpili ng katahimikan ay tanda po ng integridad. So sabi dito, pareho sila ng statement ni Mayor Vico ha. Kung may sikreto kang alam tungkol sa isang tao daw, wag na daw itong ibulgar. Lalo na kung ito daw ay makakasira mga Kadabarkads. So their mistake will never be your success. So pareha sila ng statement ni Mayor Vico Soto. Mag-ama nga talaga sila. Bagamat hindi niya diniklara siyang nabanggit ng pangalan, maraming taga-subaybay ang nakapansin na ang mensaheng ito ay tumatama sa isyo ni Anjo Iliana na nagbanta noon na ibubunyag ang umano'y isyong personal laban kay Tito Soto. Para kay Vic, ang paggalang sa kapwa ay mas matimbang kesa sa pagkakalat ng chismis. Sabi pa dito, hindi ako pumapanig kanino man, pero kung may hindi pagkakaunawan, mas mabuting ayusin yan ng pribado. Ang salita kapag nasabi na hindi mo na yan mababawi. Kaya bago magsalita, isipin mo muna kung makakabuti ba ito sa iba o makakasira. Yan po ang paalala. Eto pa mga Kadabarkads, ang mensahe ni Vic ay isang paalala, ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagpapanatili ng dignidad at respeto kahit sa gitna ng sigalot. Tama mga Kadabarkads. At sana po ay makarating ito kay Anjo Iliana mga Kadabarkad. At di ba napag-usapan na po nila Anjo Iliana, Bossing Vic at Maro Soto na magkaroon ng ceasefire? Akala ko tatahimik na siya mga Kadabarkads pero hindi pa po pala. So hinamon niya po si Christy Permin na i-live daw siya, tapos i-reveal niya daw yung isang chicks o isang babae kung kanino daw yun nakabit. Akala ko ba ceasefire na? Bakit may ganito pang nagaganap, di ba? Dapat tahimik na lang siya, mga Kadabarkad, since sa pag-usapan na nga ni Vic Soto and Maro Soto na wag nang maglalabas, di ba? Pero ngayon, eto na naman po siya. Naghahamon na naman siya kay Nanay Christy, may ilalabas daw siyang babae, tapos papahulaan kung kaninong kabit yun. Alam naman natin mga Kadabarkads na ang tinutumbok niya dito ay yung paratang niya kay Tito Soto na merong girlfriend, merong kabit since 2013. Akala ba ko ceasefire na, 'di ba? Bakit may ganito na naman po siyang banat mga Kadabarkads? Akala ko tapos na. Hindi pa po pala. Sabi niya nga dito, Christopher Min, hinamon ni Anjo Iliana.
I-live mo ako bukas, Zoom tayo. May i-reveal ako sa iyong babae ni. Hindi mo pinangalanan. Pero alam naman natin kung ano pinag-uusapan dito, di ba? Samantalang pag-uusapan naman natin ang tungkol dito mga kadaberkads sa pagmamakaawa or pakikiusap nitong si Mr. Anjo Eliana kay Pangulong Marcos na palayain na daw po si dating Pangulong Duterte. Sabi dito, ipinaalala ni Anjo Eliana kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kabutihan na ipinakita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamilya Marcos noon. Ayon kay Anjo, sana'y maisip daw ni Pangulong Marcos na si Duterte ang nagpalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Matanda na umano si dating Pangulong Duterte, kaya't sana'y hindi na ito pahirapan pa ng kasalukuyang administrasyon. Siya rin naman daw ang nagpalibing sa tatay nyo kasi ang sabi niya, presidente yung tatay nyo, naging presidente rin naman si FPRRD. Huwag nyo na siyang pahirapan. Yan po ang naging pakiusap or pagmamakaawa ni Anjo Eliana dito po sa Pangulong Marcos. So ito pong si Anjo Eliana at yung spokesperson po ni BBM, nagtatalo sila. Kumbagay nagpapalitan, nagbabangayan po sila, nagpapatamaan sila mga kadaberkads. Ang gulo-gulo na, no mo? Parang lahat na lang umiikot kay Anjo Eliana ngayon. Parang lahat pinapakilaman po ni Anjo Eliana, no? Tagumpay naman siya kasi naging matunog yung kanyang pangalan na talagang pinagpipiestahan sa mundo ng social media. Sabi nga po ni Tito Soto, wag na lang pong patulan yung mga inilalabas na chismis nitong si Anjo Eliana. Pero kung ako kay Tito Soto talaga, para malinis yung pangalan niya laban sa binabato nitong si Anjo Eliana, ay magkakaso ako, ilabas mo yung pruweba mo na totoo yung sinasabi mo. 'Di ba? Para malaman natin kung sino yung nagsisinungaling. 'Di ba? And speaking of Tito Soto, mga kadaberkads, si Tito Soto po ay handa, no? Handa pong mag-issue ng subpoena itong si Tito Soto or arrest warrant or arrest order mga kadaberkads. Laban naman po ito kay ex-Kong Zaldico kapag hiniling daw po ng Senate Blue Ribbon Committee. Marami kasing nagsasabi na si Tito Soto daw biased daw, na kesyo ganto kesyo ganyan, na until now daw wala pa raw pong nakukulong or nakakasuhan dahil dyan sa flood control project na yan. So eto na po mga kadaberkads. Si Tito Soto po ay handa ng maglabas ng arrest order laban kay ex-Kong Zaldico. So akala ata ng iba hindi po kumikilos itong si Tito Soto. So eto na, kumikilos na po siya. At bukas-bukas, baka ibang arrest warrant na po ang ilabas niya. No, laban niya sa mga naninira po sa kanya dito sa mundo ng social media para manahimik na po, 'di ba? Kasi panay ang banat. Parang hindi ba natatakot mga kadaberkads? Kaya ano bang gagawin pag hindi tumigil? Di legal action na mga kadaberkads, cyber libel. Diba, ang daming abogadong nagsasabi na dapat ay makasuhan ng cyber libel kung walang maipakita na pruweba. Di po ba? Kayo ba mga kadaberkads? Anong say nyo dito? Please comment down below.